Excited na po ako. Gusto ko na mag-start sa sharing ngayon pong gabi. And I'll be sharing from the book of John. Tulad po ng si Pastor Mars may series. Ako rin po may series every Tuesday. So tulad po na nabanggit, ito po ay unique na presentation ng bawat isa sa amin po mga pastors. I'll be sharing the book of John. At ito po ay parang nasama po sa preaching ni Pastor Mars nung Sunday sa umaga. At nasama rin po ni Ma'am Nelly nung hapon. Yung the 7 I ams or I am of Jesus from the Word of God. At yun po ang ating titingnan sa mga susunod po na araw. Hallelujah, hallelujah. At nakaka-excite po na talagang maganda po ang gagawin ng ating Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Hallelujah. So ito po yun, Jesus, the bread of life. Jesus, the bread of life. Yun po yung unang 7 I am. But before ako po magpatuloy, let's bow our heads and we will go to God and commit this time together, this Bible study, daily word sa harapan po niya. Lord, salamat po because you are so good, that you are so awesome, Panginoon, sa inyo pong paggawa sa aming pong mga buhay. Salamat, Panginoon, at hindi nyo kami pinapabayaan na maligaw or mag-wonder sa aming faith, especially this pandemic, na marami pa ring lockdown, maraming mga bagay na maraming hindi namin maintindihan. Pero salamat po because Lord, every night, ang iyong mga salita ay nababahagi, napapakinggan, at nagiging instrumento for us to grow, for us to nurture in our faith, and Lord, come to the knowledge of our Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoon, at naniniwala po kami, ikaw po'y mangungusap sa aming pong kalagitnaan at sa aming pong online, Lord. Wherever they are, whatever they're doing right now, Lord, naniniwala po kami na meron kang gagawin at yung pagkilos nyo ay magiging supernatural. Hallelujah. Thank you, God. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. 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 Indeed, Jesus is our bread of life. Bread of life from the book of John. John chapter 6 verses 32 to 51, but we won't be reading the whole thing. At ang babasahin lang natin mga portions, pero maganda po ang gagawin ng ating Panginoon. We'll just read yung mga verses 35 hanggang susunod. Sabi po ng salita ng ating Panginoon, Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. And whoever believes in me will never be thirsty. Nabanggit ko kanina kung kumakain kayo, di ba? Parang, o hindi pa kumakain, nakakagutom o nakakauhaw. Pero nakakatuwa kasi parang in this very hour, God's Word is very relevant sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ang salita ng Panginoon, ang sabi niya, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me, coming to Jesus and believing sa Kanya, will never be thirsty. Hallelujah. Next verse, ang sabi ng verses 47 to 48, same context. Very truly, I tell you, the one who believes has eternal life, because I am the bread of life. And then verse 49 to 50, ito po ang sabi ng salita ng ating Panginoon, Your ancestors ate the manna in the wilderness, yet they died. But here is the bread that comes down from heaven, which anyone may eat and not die. Wow, hallelujah. I am the living bread that came down from heaven, and whoever eats this bread will live forever. A great comparison. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world. Hallelujah. Ang ganda po ng salita ng Panginoon ngayon pong gabi, at talagang maganda pong namnamin. Ang sabi po, sabi ng verse 58, Very truly I tell you, Jesus answered, before Abraham was, I am. Parang yun po yung connection sa lahat ng ating pinag-uusapan. Nakakatuwa po kasi tonight, we will be dealing and we will be studying the great I am. We will study yung idea ng 7 I ams ng ating Panginoon pagdating po sa book of John. At ito po ay unique, sa book of John lang po makikita. When Jesus uses this phrase I am na nasa ating pong harapan, He is referring to God declaring His name as I am sa book of Exodus. Kung kayo po ay nakinig ng preaching last Sunday, binanggit ito ni Pastor Mars, binanggit ni Ma'am Nelly. So parang sa Exodus chapter 3 verse 14,
Jesus is declaring that He is divine. Kaya niya binanggit itong word na I am, and exclusively binanggit lang ito sa Book of John. Wala ito sa Matthew, Mark, Luke. So ang presentation kasi ng Book of John kay Jesus ay siya po ay Son of God. Directly, Son of God. So parang ang karamihang mga passage ay nakafocus dun sa I am. Sa Book of I am. Para mas lalo nating maintindihan yung idea ng I am, let's watch this short video clip. I'm young, I'm handsome, I'm fast, I'm pretty, and can't possibly be beat. I'm a poet. I mean, just imagine that. From the declaration of Muhammad Ali, the great Muhammad Ali, he was saying during one of his interview na he's the greatest. Yun yung mga sayings, pero pag pinag-usapan po ang salita ng ating Panginoon, Jesus Christ, proclaim this and said this, I am. Para lang ipakita na amazing po yung salita ng ating Panginoon at para sabihin na awesome po yung pagkilos ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Na siya lang po ang I am, siya lang po ang great I am. Hallelujah! At wala na pong iba. Wala na pong iba, ang ating Panginoon lang at hindi po si Muhammad Ali. So kung titingnan natin, babalikan natin yung 7 I ams ng ating Panginoon from the word, Jesus, the bread of life. Jesus, the bread of life. Yun po yun. Jesus, the light of the world. Jesus, the gate of the sheep. Jesus, the good shepherd. Jesus, the resurrection and life. And then second to the last, Jesus, the way, the truth, and the life. And lastly, Jesus, the true vine. And lagi nating 7 Tuesdays. Bawat Tuesday lang po, we will try to understand God's Word. At naniniwala po ako na itong I ams ng ating Panginoong Jesus ay mayroon pong implication even in this pandemic. Even in these situations na kung saan parang mahirap sa atin, pero meron pong word na maganda sa buhay po ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Tayo po'y excited na meron pong gagawin ng ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. And tonight, I was saying na I'm so excited because this bread of life na ginawa po ng ating Panginoon, na sinabi niya, one of his conversation with the Pharisees, with teachers of the law, and his disciples ay interesting, hindi lang sa panula, maging sa panahon natin. Amen. Hallelujah. Are you excited? I'm so excited na gusto ko pong i-share po sa inyo. During conversation throughout the gospel, lalo na sa book of John, Jesus let his listeners know who he was. At clear na clear po yan. Maraming declaration. Because he get to know the deity or pagka-Diyos, yung divine ng ating Panginoong Yesus through some metaphors, yung figure of speech, based on everyday items that we all know. At alam po natin yan. At nakikita po natin yung mga progress ng mga salita po ng ating Panginoon. At clear na clear, Jesus had just fed several thousand people with only a few loaves of bread. Yet some people were asking for a sign from Jesus to prove that He was from God. Marami yan. Parang meron ng miracle na nangyari sa previous paragraph sa buong chapter 6 o meron pa sa chapter 5 na mayroong pinagaling ang Panginoon, pinakain yung bread. And interestingly, Jesus shifted from the miracles of feeding the 5,000 plus to declaration that He was or He is the bread of life. Alam niyo po, meron pong dating nun eh. Parang they reminded Jesus that God gave them their ancestors sa Old Testament, sa Exodus, na binigyan sila ng manna. Remember po, binanggit po kanina, bread from heaven while they wandered doon po sa desert. So, ang point dito is, so they would not die. Meron pong ganun. So, parang binabalik natin yung story sa Old Testament na parang ito ay galing sa Panginoon, yung bread, yung manna. Okay? Alam niyo ba ang response ng ating Panginoon dun sa story, dun sa ating passage na binasa? Ang response ng ating Panginoon, eto, most assuredly, I say to you, Moses did not give you the bread from heaven. Parang literally, bread from heaven kasi galing sa langit, biglang bumagsak lang. Diba? Pero ang sabi ni Jesus, quoting that scenario dun po sa Exodus,
Moses did not give you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. Jesus was talking about that bread, hindi si Moses ang nagbigay, kundi ang ating Panginoon. And also, yung second meaning ng second phrase that, but my Father gives you the true bread from heaven, he was speaking literally to himself. Ako po yun, galing po sa ganong situation. So parang, ang sabi ng verse sumunod, for the bread of God is He who comes down from heaven and gives life to the world. Again, for the bread of God from heaven is He who comes from heaven. Going back to the previous chapter, especially chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay? And then when you read further in the succeeding verse, actually in verse 14, and the Word became flesh and make His dwelling among us. Ibig sabihin namuhay. So galing sa taas, bumaba, nagkatawang tao, incarnate, nabuhay dito sa lupa, naging tao. Diba? So mapapansin natin, that's the explanation of He who comes down from heaven and gives life to the world. So yung pamumuhay ni Jesus from John chapter 1 hanggang mga sumusunod na mga verses up until this chapter 6 ay para ipakita na these patterns dun sa sabihin nating foundation ng ating Panginoon, how He allowed every people na makita na meron pong incarnation at babagsak sa lupa. Hindi naman bumagsak si Jesus, pero He came to this world at ang description niya ay galing sa Panginoon, bread from heaven, bread of God, who comes down from heaven and gives life to the world. Alam niyo po ba sa Old Testament, hindi lang sa Old Testament, maging sa panahon ngayon sa mga Jews at sa ibang mga kultura, ang bread was a main sa diet nila, sa Jewish people. And when Jesus said that He was the bread of life, He is saying that as the bread or bread sustains them physically, He would sustain them also, hallelujah, spiritually. Ibig sabihin, ang solusyon pa rin po noon ay hindi yung bread na magbibigay lang ng satisfaction sa kanila pong kagutuman, kundi yung magbibigay ng satisfaction sa kanilang longing spiritually. And how awesome is that? At wala pong ibang magbibigay po noon, kundi ang ating pong Panginoon. They didn't need to look elsewhere for spiritual, sabihin nating food, nourishment, or sustenance. He was their life. Jesus is the bread of God or from heaven. And all they needed to do was just to believe in God. Hallelujah, hallelujah. At yan po ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Ang magbibigay sa atin ng sustenance, ng spiritual food and nourishment ay hindi po yung mga bagay-bagay ng anumang naririnig natin sa labas, yung mga bad news, kundi ang salita ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. Dito, Jesus Himself is the bread of life. At ang sabi po ng Bible, hallelujah, whoever comes to me will never go hungry. Amen, amen. Kung tayo po ay nauuhaw sa spiritual, tayo po ay parang nanlalamig sa ating spiritual na pamumuhay. Hindi natin kailangan ng kung ano-ano mga bagay, kailangan natin si Jesus. Yun po yung sinabi ni Pastor Mars kahapon na, Lord, thank you for you are our Savior, the Savior of our lives. We need Jesus. Hindi lamang po siya Savior, kundi siya po ang nagsusustain sa araw-araw nating pamumuhay. Without Jesus, hindi po lalago ang ating pananampalataya. Without Him, lagi tayong magugutom. So that's why we have this Word of God. We have this daily Word na makikinig tayo, and kahit sinong preacher po dito, as long as the Word of God is preached, yun po ang ating pagkain spiritual. Hindi tayo nakatingin sa kung sino man pastor, kung sino man nakatayo dyan. Nakatingin po tayo dun sa Word na sinishare, at yun po ay si Jesus. At dun po tayo lumalago. At ang sabi ng Bible, whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me
will never be thirsty. Salamat po sa Panginoon. Remember this, brothers and sisters. Hallelujah. At ang ganda po, kasi ito po ang message po ng ating Panginoon ngayon pong gabi. Ito po, isang salita, Jesus alone satisfies our spiritual cravings. Yung parang nag-crave tayo sa isang bagay, hallelujah. Sana po mag-crave tayo spiritually. Yung ilong natin si Jesus. Yung talagang, dumating na ba sa inyo yun? Or when was the time na you are longing to hear God's word? Yung parang mamamatay na ang ating spiritual kasi wala tayong napapakinggan sa salita ng Diyos. Praise God dahil meron pong ganito na hindi niya hahayaan na ang ating spiritual na buhay ay maligaw o kung saan-saan pumunta bagkus lumago, because the Word of God will, hallelujah, give us this satisfaction, and Jesus alone satisfies our spiritual cravings. Hallelujah. Salamat po sa ating Panginoon at naniniwala po tayo, maganda po ang gagawin ng Diyos. Sa mga hindi lang po ngayong gabi, kundi sa mga susunod pa, daily po ito. Hindi natin alam kung kailan ito matatapos. Basta daily po ang commitment namin na i-share po ang salita ng ating Diyos. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, at Sunday, may Word of God pa rin. How awesome is that? Dahil gusto ng Panginoon na tayo po ay lumago. Gusto ng Lord na mag-crave tayo sa salita ng Panginoon. Kung gaano tayo nag-crave doon sa anumang pagkain, saan man kung kayo kumakain, anumang klaseng ulam, ako po nag-crave sa masarap na ulam. Hallelujah. Ang ulam namin pala kanina ay ang masarap. Limited lang, sa 4 lang po kami. Gulay with corn, tapos may konting hipon, tapos sobrang daming gulay, parang probinsya at labong. Nag-crave, yun lang, sapat na. Ang sarap. Parang ganun. Sana ganun din po ang craving natin sa salita ng Panginoon, sa Panginoon mismo. Yung talagang hindi natin palalampasin ang araw na hindi natin nababasa ang salita ng Diyos, na hindi natin nakakapiling ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Like Apostle Paul in his word to the Philippian believers, reading chapter 3, verse 10, I want to know Christ and the power of His resurrection. Yung His desire was there, Lord, to know You. Imagine niyo po yun, lagi niya pang, kilala niya na si Jesus, pero his ultimate desire is to really know Him and to become like Him in His death, and so somehow to attain the resurrection from the dead. Hallelujah. Kasi alam niya na si Jesus lamang ang nagbibigay sa kanya ng satisfaction. Yun po yung context na pinag-uusapan doon. Kaya nga po sa ating pong mga mananampalataya, meron pong message, ito pong salitang ito, the cost of food in the kingdom is hunger for the bread of life. The cost of food in the kingdom of God is hunger for the bread of life. Sabi po ito ng isang theologian by the name of John Piper. Sana po magkaroon tayo ng spiritual hunger sa salita ng ating Panginoon kay Jesus mismo, na talagang we will not allow any circumstances or any situation sa buhay natin na hindi natin spiritually na kinakain yung salita ng Diyos, na chinuchew yung salita ng ating Panginoon. For those who are followers of Christ, all of us here, I mean, as we journey through this life, marami pong nararanasan, and we must continually come to Jesus. We must come continually to Jesus and partake of Him as our bread of life. Alam niyo po, ngayon pong mga panahong ito, many things in our culture seek to draw us away from Jesus. Real po yan. Even this media, even this internet, even this mga ganung bagay ay ginagamit ng kaaway para alisin tayo kay Jesus. Diba? And trying to entice us to let them satisfy our hunger. O, diba? Parang in-offeran tayo ng mga bagay para sapat na, okay na, hindi ko na kailangan ganito. Hindi po, kulang pa rin yun. Diba? Hindi pa rin yun magsasapat. Walang iba kundi si Jesus lang. Hallelujah. Walang ibang magbibigay ng satisfaction sa atin kundi yung bread from heaven. Yun po ang ating pong Panginoon. However, brothers and sisters, we must not chew upon the things of this world. Hallelujah. Praise God. And sinful substitute
And we must feast upon Jesus. Yun yung dapat nating i-desire. Hindi yung mga makasalanan na parang substitute lang para mag-aliw sa atin. Dapat po si Jesus pa rin. Hallelujah. Na kung saan, siya lang po ang nagbibigay ng satisfaction sa atin because He is the true bread of life. Mga kapatid, nawa po sa ating pong pagpapatuloy sa pananampalataya, makita po natin na hindi po tayo nawawalan ng parang hunger sa ating pong Panginoon. Kahit matagal na tayo, desire natin na more of Jesus, more of Him, Lord. Parang hindi tayo nasasatisfy sa isang gawain lamang. Parang gusto pa nating umaten. And it will grow our faith. Totoo po yun. Hallelujah. Sa mga hindi naman po mananampalataya, if your first time here, na-invite ka lang at wala ka pang Jesus sa iyong puso, napakasimple lang po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon to receive this, hallelujah, this satisfying spiritual bread na tinutukoy natin na si Jesus. Ang dapat po natin gawin is to come to Jesus and believe in Jesus. Kung wala ka pang Panginoon sa iyong buhay, come to Him, come to Jesus, the bread of life, and believe in Him. At ito po ang promise ng ating Panginoon, for my Father's will is that everyone who looks to the Son, to Jesus, the bread of life, and believes in Him, hindi lang lumapit, kundi maniwala sa Kanya, shall have eternal life. And I will raise them up in the last day. So it's assurance. Diba? It's an assurance na kung saan ay mararanasan po natin. Hindi lang po ito sa mga mananampalataya, maging sa mga hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. So that's why Jesus Christ also said to His disciples, makamtan man natin ang lahat sa mundong ito, kung ang ating kaluluwa ay mapapahamak, wala rin. So that's why this night is another opportunity that you, if you haven't received Jesus Christ, kung hindi ka pa born again, hindi mo pa kilala ang ating Panginoon, ang offer ngayong gabi is meron pong Jesus, the bread of life, at kapag naniwala ka sa Kanya, lumapit ka at maniwala ka sa Kanya, you will have eternal life. Kagabi, sinabi ni Pastor Marns, our Savior, Jesus is our Savior. Siya ang tagapagligtas. At siya lang yung magsusustain ng ating spiritual cravings at wala na pong iba. Believe in Him and receive Him as your Lord and Savior. Patatawarin ka sa iyong mga kasalanan at ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Kung ka man ay nandyan, saan man ka man naroroon, mahal ka ng ating Diyos at gusto niya rin na maranasan mo yung eternal life na offer niya doon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Hindi lamang siya bread of life. Siya rin po ang ating Savior. At naniniwala po tayo na ang ating Panginoon ay sapat na para sa buhay po ng bawat isa sa atin. Nawa mga kapatid, sa bawat isa, ngayon pong gabi, ang calling po, ang invitation po ng ating Diyos ay totoo na magkaroon tayo ng spiritual hunger sa ating Panginoon at hindi po sa anumang mga bagay. Dahil naniniwala po tayo na the more na hinangad natin more of Him, ang Kanyang manifestation ay patuloy po nating mararanasan. At mas lalo pa nating makikilala ang ating Panginoon sa ating pong mga buhay. At mas lalo pa natin siyang patuloy na luluwalhatiin. At mas lalo pa natin siyang dadakilaan sa buhay po ng bawat isa sa atin. Hallelujah, hallelujah. God bless you, brothers and sisters. Ako po ay mananalangin muna before po ang gawain ito. Ako po ay mananalangin doon po sa mga tumanggap kay Jesus or naniwala sa Kanya. Sumunod ka sa panalangin ito. Lord Jesus, salamat po. Dahil Ikaw po ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa aking kasalanan. Salamat po sa kapatawaran na binigay niyo po sa akin. At ngayon, Panginoon, meron kang pangako na ang sinumang maniwala po sa inyo at ilagak ang kanyang buhay sa inyo, Panginoon, ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Right now, Lord, Ikaw na po ang manguna sa buhay na ito in the name of Jesus. Salamat po, Ama. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Oh Lord, salamat din, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa ngayong pong gabi dahil maganda ang iyong plano.
Maganda, O Diyos, ang inyo pong ginagawa sa aming kalagitnaan na hinahayaan niyo po kami na patuloy pong makapakinig ng iyong mga salita. At from your word, Father, naniniwala po kami po ay lalago at ikaw po ay patuloy na maluwalhati sa aming mga buhay. Wala na pong ibang mag-satisfy po sa amin kundi ikaw lamang. Lord, patawad kung maraming mga moments sa aming mga buhay na parang nasasantabi ka at ang aming hunger po sa inyo ay parang Sunday lang. Tapos pagdating po ng Monday sa mga susunod na araw hanggang Sabado ay parang hindi ikaw napaprioritize namin. Salamat po, Panginoon, because this is a great opportunity, Panginoon, na ikaw po ay mailagay namin sa sentro ng aming pong sirkulasyon ng aming pong mga buhay. Ikaw po ang aming pipiliin at ikaw po ang aming pong uunahin sa aming mga buhay because you are, hallelujah, the bread from heaven, the bread of life. And in you, hindi lamang po eternal life, kundi Panginoon, ito po ay buhay dito sa lupa na mararanasan namin na kasama mo. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin in Jesus' name. Amen, amen, amen. Hallelujah! God is so good. Mabuti po ang ating Panginoon at talagang, hallelujah! Ako po ay na-excite, praise God, dahil parang mabilis po ako natapos. Pero salamat sa Panginoon, alam ko nangusap po ang Panginoon ngayon pong gabi. Kung kayo po ay gusto pang i-process itong pag-uusap po natin, pwede po kayong mag-type. Kung meron kayong mga tanong, meron kayong mag-type dito sa comment section and sasagutin ko po yan, hopefully, by the grace of God, bago matapos ang gabing pong ito. At kung meron kayong panalangin din, pwede nyo pong i-drop dyan sa comment section at isasama ko rin po yan sa panalangin bago rin po matapos ang gabing ito. At naniniwala po tayo na meron pong magandang ginagawa ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Hallelujah! Salamat po sa Panginoon sa Kanya pong ginagawa. Praise God! Hallelujah! Salamat po sa ating Panginoon. Amen. Sige po, pwede nyo pong i-type lang yung inyo pong mga may prayer request or question about our topic. By the way, ito pong message na to ay pwede nyo pong balikan sa ating pong page.